Marami po ang nagtatanong kung gaano ba tayo kadalas magdilig ng ating mga halaman o kaya naman kung ilang beses sa isang araw tayo magdidilig ng ating mga halaman. Alam niyo po, ang makatotohanan ng sagot po dyan ay depende sa weather ng inyong lugar. Ano ba yung klima ng lugar nyo? Kasi halimbawa, may magtatanong sa akin, Kuya Don, gaano ba ako kadalas magdilig ng halaman? Aalamin ko pa kung saan kayo nakatira, kung ano ba yung weather condition ng lugar nyo. Sa inyo ba ay maulan? Laging maambon, makulimlim, lagi bang mainit yung lugar nyo, maalinsangan, o kaya naman ay malamig. Dahil ang lahat ng ito ay laging nakadepende yung halaman nyo sa weather ng lugar nyo. Halimbawa, kapag mainit sa lugar nyo, syempre, mabilis na matuyo yung lupa. So, titingnan mo kung ilang beses ka ba dapat magdidilig. Ikaw ang makakapag-obserba niyan at hindi yung ibang tao na nasa ibang lugar. Kumbaga, kaya nga lagi kong sinasabi na sa pagdidilig ng halaman, kanya-kanya tayong obserbasyon. Walang standard, walang isang beses sa isang araw, walang 2 beses sa isang araw. Depende po lagi yan kung saan ka nakatira. Para malaman natin kung kailan ba tayo magdidilig ng halaman, uobserbahan natin yung ating mga halaman. Basta ang lagi kong sinasabi, magdilig ng halaman kapag katuyo na yung lupa. Tandaan po natin na mas nakakamatay ng halaman yung sobrang tubig kesa doon sa paminsan-minsan nakakaligtaan natin o natutuyo yung lupa. Kung mapapansin nyo, kapag hindi agad natin nadiligan yung mga halaman, nanghihina siya, natutumba siya. Ito po yung defense mechanism ng isang halaman para hindi siya mabali, para hindi siya lalong tuluyang masira dahil sa kakulangan sa tubig. Ito po yung ito po yung depensa niya. Nanghihina siya, pero kapag nakita naman natin na kapag nagdilig na tayo ng halaman, unti-unti na siya nakakabawi o unti-unti na siya nakakabangon. So, paano ba natin malalaman kung tayo ay kailangan ng magdilig? Halimbawa, meron kang tanim. Ito po yung aking tanim na Song of India. Kapag hindi mo alam kung kailangan mo na bang magdilig ng halaman, titignan mo mabuti yung lupa. Pero tandaan mo natin na hindi ibig sabihin na tuyo na yung ibabaw ng lupa, tuyo din yung sa ilalim. Kasi siyempre, yung ibabaw, ito yung unang matutuyo kasi nga nag-evaporate yung moist niya. So, wag po kayong babase doon. Kasi may mga pagkakataon na akala mo, kailangan mo nang magdilig kasi dry na yung nasa ibabaw. Pero hindi natin alam, sa ilalim pala ay hindi pa siya tuyo, may moist pa siya. So ito yung mga dapat nating tandaan na hindi pa tayo dapat magdilig ng halaman. So magkakaroon tayo ng isang maliit na test. Itutusok niya lang yung daliri nyo sa lupa. At kapag inangat nyo, yung daliri nyo ay malinis, ibig sabihin mga walang kumapit ng mga lupa-lupa, ibig sabihin tuyo na yung lupa doon sa ilalim. So ito po yung oras na dapat magdilig na tayo ng ating mga halaman. Pero kung halimbawa kapag tinusok mo yung daliri nyo at nadumihan siya, ibig sabihin may mga kumapit na mga lupa. Ibig sabihin kahit na nakikita mong dry na yung ibabaw, pero sa ilalim may moist pa siya. So wag muna tayong magdidilig ng ating mga halaman. Kagaya ng madalas kong sabihin, mas nakamamatay sa halaman yung sobrang tubig kesa doon sa paminsan-minsang natutuyo yung lupa. So, ito po ang makatotohanan ng sagot dyan sa mga nagtatanong. Kapag katuyo na yung lupa, saka tayo magdilig. Kapag hindi pa naman, wag muna. Lalong-lalo na doon sa mga halaman natin na mga maseselan. Lagi rin dumedepende rito yung kung anong uri ng halaman yung didiligan mo. Kasi halimbawa, meron kang mga tanim na cactus, meron kang mga tanim na succulent. Ito yung mga kahit na natutuyo yung lupa, okay lang, hindi agad sila na nanghihina o hindi ito makaka-apekto sa kanila kasi ito yung mga uri ng halaman na nakakapag-stock sila ng tubig sa kanilang mga stem, sa kanilang mga dahon. So, ito yung mga klase ng mga halaman na kahit na makaligtaan mo ng ilang araw, okay lang siya. Pero kung ang mga tanim mo ay kamati, sili, o yung mga gulay na mga namumunga, yun, kailangan nating antabayanan. Hindi sila pwedeng
hindi sila pwedeng matutuyo ng ilang oras kasi yun nga kagaya na sinabi natin kanina, nanghihina sila. Pero yung panghihina nila, yung alam mo yung natutumba sila, ano nila to, depensa nila to para hindi sila lalong masira, hindi sila mabali. So binebend nila yung mga sarili nila para ito po yung ano nila, ito po yung defense mechanism nila. Isa rin po sa mga dapat na tandaan natin na iba-iba yung lugar natin. May mga lugar na kahit tanghaling tapat, malamig yung hangin o malamig yung klima. Halimbawa, kapag ikaw ay nakatira sa Baguio, sa Lipa, o kaya naman ay sa Tagaytay, kahit tanghaling tapat, hindi gaanong masakit sa balat yung init ng araw. So ito ay depende pa rin tayo dito kung gaano kadalas na natutuyo yung lupa ng ating mga tanim. Kasi halimbawa, kapag nagdilig ka sa umaga, tapos bago siya maggabi, kahit na inabutan pa siya ng tanghaling tapat, pero dahil nga sa malamig yung area, maaaring hindi pa totally natutuyo yung lupa. So pwedeng kinaumagahan ka na magdilig kung pagdating ng bago maggabi, nakikita mo naman na hindi naman gaano natuyo yung lupa. Pero meron din naman mga lugar dito sa Pilipinas, sa atin, na mabilis matuyo yung lupa. Ibig sabihin, nagdilig ka na ng umaga, ng mga alas 7, pero pagdating pa lamang ng alas 11 o alas 12, ito yung tuyo na yung lupa. So titingnan mo mabuti, ako ba ay dapat diligan na itong halaman o hindi pa. So kapag nakikita nyo natuyo na, yun, kailangan nyo na talaga siyang diligan. Huwag nyo nang hintayin ano tawag dito, yung aantay mo pa yung paglubog ng araw bago ka magdilig. Kahit na nakita mo na alas 11 pa lang, alas 12 pa lang, tuyong-tuyo na yung lupa. Huwag mo nang antayin kasi ito yung mga madalas na nababasa ko na mayroon silang mga tinatawag na mga napapasma yung halaman. Okay, so wag na nating hintayin to, kumbaga hindi ito masyado nakakaapekto sa halaman. Mas nakakaapekto yung alam mo namang tuyong-tuyo na, maaga pa lang tuyong-tuyo na, tapos aantay mo pa yung takip silin para makapagdilig ka. Masyado nang magkakaroon ng damage sa ating mga halaman. Kung mapapansin nyo, kapag paulit-ulit na nangyayari to, yung mga tips, yung mga dulo ng ating mga dahon, ito po yung unti-unting nagkukulay brown. Kasi nga, mas madalas na nauubusan sila ng tubig. Yung pong sinasabi na mga napapasma yung halaman, hindi totoo yun eh. Para sa akin, base sa experience ko, mas nagkakaroon ng mas malalang damage sa halaman, lalong-lalo na sa mga dahon, kapag inaantay pa natin. Di ba minsan may mga panahon, may mga pagkakataon na kahit nagdilig ka ng umaga, kasi ang lagi nating naiisip, magdilig sa umaga at magdilig sa hapon. Pero yun nga, may mga panahon na nagdilig ka na ng umaga, pero tanghaling tapat pa lang o kaya naman maaga pa, alas 11 pa lang ng tanghali, makikita mo tuyong-tuyo na. So huwag mo nang aantayin na umabot pa ng mga alas 6 ng hapon para magdilig ka kasi masyado nang nadidrain, masyadong nadidehydrate yung halaman. Kapag paulit-ulit na nangyayari to, yun, magkakaroon ng epekto sa mga dahon. Yung mga dulo nila, unti-unting magkukulay brown hanggang sa pagpaulit-ulit na nangyayari, hanggang sa dumadami sila, hanggang sa dumating yung punto na matutuyo na talaga sila at kailangan mo na siyang tanggalin kasi nga ang pangit na ng halaman na puro yung mga dulo ng halaman puro kulay brown. So, ito po yung lagi nating tandaan. Magdilig kapag kakailangan na. Gaano ba tayo kadalas magdilig? Depende sa lugar mo. So, ikaw yung makakapag-obserba kung kailangan mo nang magdilig o hindi pa. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating mga munting video. Yung mga munting kaalaman na hangad natin na makatulong lalo-lalo na sa mga beginners. Yung mga maliliit na mga tips na ito ay maaaring malaking tulong na para sa iba.